Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is December 8, 2023. I-share ko po ang talata mula po sa 2 Timoteo chapter 4 verse 4. Ang sabi po, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Marami po ngayon mga kaibigan na puro magaganda po ang itinuturo. At yun po ang gusto nilang marinig. Tingnan nyo po o ano pong laman sa isang building kung puro magaganda ang maririnig, mga inspiring words, no? Kung ano ang iniisip mo ay magmamanifest. Pero tingnan nyo po, kung ang katotohanan ang ituturo tungkol po sa kaligtasan, gumawa ka ng mabuti, tumulong ka, konti lang po ang pumapasok. At makikita naman natin yan sa simbahan, di ba? Mas marami pang pumapasok sa mga diskuhan. At basa mula sa Jeremiah chapter 13 verse 10. Ang sabi po, masakit po ang salita ito dahil sinabi po dito these evil people which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, to serve them and to worship them, shall even be as this girdle, which is good for nothing. Yan po mga kapatid, mga kaibigan, masakit. Dahil marami po talagang tao ngayon na mas gusto nilang pakinggan yung mga turo na maging mayaman. Pag bumigay ka sa kapwa mo o magbigay ka sa kapwa mo, ay yayaman ka dahil babalik sa'yo ng more and more. Mga kaibigan, ang Diyos po ang may-ari sa lupa at langit. Lahat po sa Kanya, bakit hindi natin siya unahin? Mga kaibigan, bumalik loob na po kayo sa Kanya. Ay tagapagligtas po tayo sa ating mga kasalanan. At meron pa akong ibahagi mga kaibigan. Ito po, ayun po sa nabasa ko po dito. Correct and sound doctrine is crucial to salvation and growth in spiritual maturity. It comes as no surprise that God warns us many times in Scripture to be aware of this false teaching. Christians need to be able to recognize false teachers in order to know when they are being led down a path that God did not intend. What does the Bible say about false prophets? God speaks harshly against false prophets, occult practice, and other means of sorcery. God describes as false prophet as one who presumes to speak in my name. Anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods. But mabasa po natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 20, in Jeremiah chapter 14 verse 14, ang sabi, God says, "This the evildoers prophesy lies, offering false divinations, idolatries, and the delusion of their own minds." Ayan po take note po, meron pong nakasabi dito na yung occult practice. Yan po yung tinuturo po sa atin.